Matagal nang pinag-uusapan ng mga bansang kabilang sa Southeast Asia o ASEAN at ng China ang pagkakaroon ng Code of Conduct o COC sa South China Sea. Ang kasunduan ng dapat sanang magsisilbing panuntunan ng kilos ng mga bansang iginigiit ang kani-kanilang claim o karapatan sa ilang bahagi ng South China Sea. Pero si Pangulong Bongbong Marcos isinusulong ang isa pang Code of Conduct. We are now in the midst of negotiating our own code of conduct, for example, with Vietnam, because we are still waiting for the code of conduct between China and ASEAN. And the progress has been rather slow, unfortunately. And so we've taken the initiative to approach those other countries around ASEAN with whom we have existing territorial conflicts, Vietnam being one of them, Malaysia being another. Pero ngayon pa lang pumapalag na ang China sa naturang panukala. Sa isang pahayag sinabi ng Chinese Foreign Ministry na anumang COC maliban sa pinag-uusapan ng ASEAN at China ay walang bisa. Higit 2 dekada na pero hirap pa ring umusad ang Code of Conduct sa South China Sea. 10 mga bansa sa ASEAN kasi ang kailangang magkasundo rito na may kanya-kanyang national interest na isinusulong. 4 ang itinuturing na primary claimant sa South China Sea, ang Pilipinas, Malaysia, Vietnam at Brunei. Pero ang COC hindi lang kailangang mapagkasunduan sa pagitan ng ASEAN dahil kailangang ikonsidera rin ang posisyon ng isa pang partido, ang China. Kung ang mga eksperto ang tatanungin, walang masama sa isa pang Code of Conduct sa pagitan ng mga ASEAN claimant. We can really coordinate much more rapidly yung pagkakaroon ng consensus between ASEAN claimants themselves and because by going together may strengthen po yung kanilang collective bargaining power versus China. It's not a condition that is explicitly considered illegal or unjustified based on the DOC to create and ensure peace, stability in the maritime domain. So this really shouldn't be an issue to begin with. Pero makakatulong kaya ang isa pang COC para humupa ang tensyon sa West Philippine Sea? May effect siya in terms of norm building, but more broadly in terms of binding China to this COC. Baka ang mangyari po is baka ma-disregard lang po yan ulit ng China. How willing will China be to act as a responsible neighbor for the betterment and the peace of the Western Pacific? Samantala, pumalag din ang China sa isa pang naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na nagpapatuloy ang construction activities ng Beijing sa South China Sea. Have come closer and closer to the Philippine coastline. And the nearest one is now around 60 nautical miles from the nearest Philippine coast. And this is an evolving situation. Buwelta naman ng China, walang bansa ang maaaring makapigil sa kanilang mga aktibidad sa mga lugar na itinuturing nilang teritoryo. Noong nakaraang linggo na nawagan ng Foreign Affairs Department sa China na alisin na ang mga iligal na estrukturang itinayo nito sa South China Sea. Tristan Udalo, CNN Philippines.